ilang kalooban at mabiyayang habag, kayo po ang magligtas sa kanila. Grant them faith and repentance. And for the rest of us who are already in Christ, may you use the preaching of your word in building up in our most holy faith. All for your glory and the good of your people, your church. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Sa pangalan po ni Pastor Joey Melad, ako po ang naatasan sa umagang ito na magdala sa salita ng Diyos. At tayo nga po ay nagpapatuloy sa ating sermon series sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang pamagat po ng sermon series na ito is Christ at the Center. Ito din po ang ating theme ng ating anniversary, and for the rest of the series, for the rest of the year, in fact, ito po ang ating magiging tema bilang iglesia. Bilang GCF Pampanga, hindi lamang po dito sa West, kundi maging sa Central, North, and South, ito po ang ating gusto na maging realidad sa ating mga buhay at iglesia. Maging sentro ang Panginoong Hesukristo. At bilang pag-reinforce po ng katotohanan iyan na Christ at the center, tayo po ay magpapatuloy sa ating sermon series sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas na matatagpuan po sa Colossians chapter 2 verses 16 to 23. At sa umaga pong ito, ang pamagat ng ating pag-aaral is Developing a Christ-Centered Spirituality, Living Out Our Union with Christ. Again, the title of our message this morning is Developing a Christ-Centered Spirituality, Living Out Our Union with Christ. Mga kapatid, ano po ba yung sentro ng inyong spirituality? Bilang mga Kristiyano, tayo po yung tinawag ng Diyos para mamuhay ng may matatag at matibay na spiritualidad. We are called to cultivate our spiritual life. Yan po ang mandato sa atin ng salita ng Diyos, at yan po ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. And you know, sabi ni Pablo in Philippians, sabi niya, work out your salvation with fear and trembling. Hindi po niya ibig sabihin na meron tayong part sa ating kaligtasan. Ang sinasabi niya lang is that, ngayon naligtas na kayo. Pag sumikapan ninyo na i-put into practice, in a practical way, ang inyong kaligtasan. Ang ibig po niyang sabihin dyan is that kailangan nating mag-exert ng effort para po tayo ay lumago sa pananampalataya. Para po tayo ay lumago sa ating spiritual life. Now the question is, where do you look for strength as you walk daily in your spiritual life? Ang pananampalatayang Kristiyano or ang buhay Kristiyano po ay isang constant battle. Pakikipaglaban sa ating mga kasalanan na natitira pa sa ating lupang katawan. Pakikibaka sa mundo na ating ginagalawan na laban sa layunin at salita ng Diyos. And yet, we are called to live out a life that is centered on Christ. We are called to live a life in obedience sa salita ng Diyos. Kaya kinakailangan na sa ating paglagong spiritual, kailangan natin ng kalakasan. So the question is, where do you look for strength as you walk daily in your spiritual life? Ikaw ba ay tumitingin sa sarili mong kakayahan? Sa sarili mong kalakasan? Or ikaw ay tumitingin kay Kristo para pagbubutan mo ng lakas na ipamuhay ang iyong pananampalataya? Mga kapatid, kailangan po natin i-affirm ng paulit-ulit that Christ is the foundation of our spirituality. Hindi po tayo magsasawa na ulit-ulitin ang katotohanan ito. Si Kristo ang pundasyon ng ating buhay spiritual. Hindi lamang po natatapos ang trabaho ni Kristo sa atin bilang mananampalataya nung siya'y namatay at muling nabuhay. Bagkus even now sa langit, siya pa rin po ay patuloy na nagmi-ministeryo sa atin bilang ating high priest. And therefore, kailangan natin laging i-affirm,
kailangan natin laging alalahanin at panampalatayanan ng katotohanan na si Kristo ang pundasyon ng ating espiritualidad. Siya ang pundasyon ng ating pananampalataya. Siya ang pundasyon ng ating paglago sa ating espiritual na buhay. Kaya naman po, the gospel is the cornerstone of our spiritual growth. The gospel is the cornerstone of our spiritual growth. Uulitin ko po na ang gospel po ay hindi lamang para sa mga unbelievers. Bagamat totoo na kailangan ng mga unbelievers na marinig ang mensahe ng mabuting balita, bagamat totoo na kailangan nilang panampalatayanan at pagtiwalaan ang Kristo ng Ebanghelyo upang sila'y maligtas, and yet, hindi po nangangahulugan na dahil tayo'y mga mananampalataya na, hindi na natin kailangan ang gospel. In fact, we will never outgrow our need for the gospel. Kaya po kung papansin ninyo na ang sulat ni Pablo ay pagtatanghal, pagtuturo sa isang matayog na pamamaraan kung ano ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo nga po ay walang iba kundi ang persona at gawa ni Kristo. Kaya mahalaga na maunawaan po natin, ipamuhay natin at pagtiwalaan natin na ang gospel ay ang pundasyon ng ating paglagong espiritual. Kaya po kinakailangan na sa ating mga buhay, sa ating iglesia, at sa ating mga ministeryo na kinabibilangan, kinakailangan po na si Kristo ang maging sentro. Christ must be the center of our life. He must be the center of our church. And He must be the center of everything in us. Sapagkat ang lahat ng bagay ay umiikot kay Kristo bilang kataas-taasang Panginoon na namatay at muling nabuhay. Kaya naman po, developing a Christ-centered spirituality involves a deeper understanding of what Christ has accomplished for His people. Kung nais natin na lumago at ma-develop at maging matatag ang ating spiritualidad, kailangan po nating lumalim sa ating pagkaunawa sa kung anong ginawa ni Kristo para sa atin. Alam niyo po, kahit pagdating natin sa langit, hindi po matatapos ang mga bagay na malalaman natin tungkol sa kadakilaan at hiwaga at kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat maging ang mga anghel sa langit na mas mga matalino kaysa sa ating mga tao, sila man ay manghang-mangha sa gawa ng Diyos kay Kristo sa Ebanghelyo. Lalo na po tayo. Kaya naman dito pa lamang sa lupa, kailangan nating italaga ang ating mga sarili sa pag-aaral at pag-unawa sa Ebanghelyo ng mas malalim. Again, uulitin ko po ang sinabi ko kanina, we will never outgrow our need for the gospel. Ang ibig pong sabihin nito, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang pag-aaral, ang pagbabasa at pakikinig sa mensahe ng Ebanghelyo. Sapagkat as we go deeper in our understanding of the gospel, we will see how Christ is supreme and how Christ is sufficient as both the Lord and Savior of believers. Mahalaga ang ganitong pag-aaral ng malalim sa Ebanghelyo sapagkat kapag lumalalim ang pagkaunawa natin sa Ebanghelyo, mas nakikita natin ang kagandahan ni Kristo. Mas nakikita natin na siya ay isang sapat na tagapagligtas. Makikita natin na siya ang kataas-taasang Panginoon na maaaring maging sandigan ng ating mga buhay at pananampalataya. Sapagkat ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas ay umiikot lamang sa dalawang temang ito, the supremacy and the sufficiency of Christ. At ito rin po ang dahilan kung bakit
nais ipakita ni Pablo ang katotohanan ito sapagkat naglipana nga po ang mga maling katuruan sa Kolosas na nagsasabing si Kristo ay hindi siya makapangyarihang Diyos. Sabi nila, Jesus is just a small God, not the Almighty Father who created the heaven and the earth. Not the Almighty God who created the heaven and the earth. So, ipinapakita ni Pablo ang katotohanan ito. Christ is supreme and Christ is sufficient. Kaya nga po, kailangan natin na magkaroon ng isang Christ-centered spirituality. Kailangan na si Kristo ang maging sentro ng ating buhay Kristiyano. Siya dapat ang maging sentro ng ating paglilingkod. And I would go so far as to say na dapat siya ang maging sentro, maging ng ating ginagawa outside of our normal routine as a church. Sapagkat ang pagiging Panginoon ni Kristo ay hindi po natatapos pagkatapos ng worship service. Christ is Lord 24/7. He is Lord of your life 24/7. So wag po natin akalain na paglabas natin mamaya dito, hindi na si Kristo ang Panginoon natin. Hindi po ganon. The totality of your life must be under the Lordship of Christ. Atin po tignan ang ating text. Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo na magagamit natin upang magkaroon tayo ng isang espiritualidad na kung saan si Kristo ang sentro. Number 1, verses 16 to 17. Number 1, let no one denounce you on account of feasts and feastings. Let no one denounce you on account of feasts and feastings. Sabi po ng verses 16 to 17. Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Kung papansinin niyo po ang mga talatang yan, makikita niyo na sinasabi ni Pablo na ang mga bagay na ito ay halu-halong katuruan mula sa pilosopiyang Griego at pananampalatayang Hudyo. So, makikita natin na yung false teaching na pumasok sa Colossus is a hybrid of Greek philosophy and Jewish traditions. Kasi sabi po, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival, a new moon, or a Sabbath. So, noong unang panahon, yung mga Hellenistic people, yung kanilang filosofiya, yung kanilang paniniwala, nandoon ang kanilang paniniwala na ang pisikal na mundo ay masama. Ang mabuti lamang ay isang spiritual na bagay. So therefore, ang ginagawa nila, they deny themselves of things na patungkol sa physical necessity or physical pleasure. Ang ibig sabihin, mga kapatid, itong false teaching na to is halo-halo na nagsasabing si Kristo ay hindi sapat para ikaw ay maligtas. Kailangan mo siyang haluan ng Greek philosophy at kailangan mo siyang haluan ng Jewish ceremonial laws. And in verse 17, ito po ang sabi, these are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. So, ang sinasabi ni Pablo, actually, yung ceremonial law ng lumang tipan, mga anino lamang yan ng totoong paparating na tagapagligtas. That is Christ. In other words, hindi mo pwedeng ipantay si Kristo sa katuruan ng mga Hudyo. Pagdating sa ceremonial laws, hindi mo pwedeng ipantay si Kristo sa katuruan ng mga Griego na nagsasabing
physical matter is evil and only what is spiritual is good. Kasi sa ganitong katuruan, dinideny nila na si Kristo daw ay totoong naging tao. Alam niyo po, bahagi yan ng ating pananampalataya. We believe that Jesus is truly man. Pero, hindi lamang yun, we also believe that Jesus is truly God. Kaya mahalaga na maunawaan natin kung ano ang sinasabi ni Pablo dito. At sa mga nakalipas na mga talata in Colossians 2, verses 16 to 15, diniscuss po ni Pablo dito kung paano tayo ginawang buhay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa mga talatang nauna, the apostle made it clear that the supremacy of Jesus Christ as God is the direct foundation of our salvation, not only from sin, but also from worldly philosophies and teachings. Yamang si Kristo ay totoong Diyos. Ibig sabihin, He is mighty to save. Yamang si Kristo ay totoong Diyos, sapat ang kaligtasan na Kanyang ginawa. Hindi mo siya pwedeng dagdagan, hindi mo siya pwedeng bawasan, hindi mo siya pwedeng ipantay sa mga naglipa ng katuruan ng mga panahong iyon, because Christ is supreme. Diba? Hindi halo-halo, hindi mekos-mekos. Sa religious studies, ang tawag po dyan, syncretism. Paghahalo-halo ng iba't ibang relihiyon at pananampalataya. So itong mga false teachers sa Colossus, ganito ang ginawa nila. Inihalo nila si Kristo sa mga existing traditions and religious teachings ng mga panahong iyon. So ipinantay lamang nila si Kristo sa mga bagay na iyon. Kaya sabi ni Pablo, hindi yan totoo. Si Kristo ay Diyos, therefore He is supreme. And because He is supreme, the salvation that He accomplished is sufficient. Wala kang idadagdag sa gawa ni Kristo. Siya ay sapat na tagapagligtas at manunubos. Paul emphasized the victory of Christ on the cross against spiritual rulers and spirituality that previously held us captive. Yung mga maling katuruan na dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, ay ating pinaniniwalaan. Mga katuruan na nagsasabi sa atin na meron tayong pwedeng maging ambag sa kaligtasan na ginawa na ni Kristo. Kaya nga yung observance of the Sabbath, New Moon festivals, yung mga pagkain. Sabi ni Pablo, in the Old Testament, all those things are just a shadows of what is to come. The substance actually is Christ. Siya ang totoong pinupoint ng mga ceremonial laws na ito. And since Christ has already come, hindi na dapat gawin yan ng mga mananampalataya. Therefore, since Christ has triumphed over them in His death and resurrection, we ought to take our strength and power to live the Christian life from that reality. Huwag natin ibabase ang ating paglagong espiritual sa mga seremonya na hindi naman itinuturo ng salita ng Diyos. Huwag nating aakalain na ang paglago natin sa ating pananampalataya ay nakabase sa ating performance or sa ating pagiging religyoso. Huwag po nating aakalain na meron tayong pwedeng iambag sa gawa ni Kristo, sapagkat maging ang ating paglagong espiritual, ang kalakasan na kailangan natin para doon ay galing sa Diyos, nagmumula sa perpektong gawa ni Kristo sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya po, let no one judge you by what you eat or drink, because the observance of religious feasts and celebrations are not the basis
of our acceptance before God, and therefore not the basis of our spiritual life. Huwag niyo pong hahayaan na meron magsabi sa inyo na, Kristiyano ka pa naman pero ganyan ang kinakain mo. Wala pong ganun. Hindi ang ating mga kinakain o hindi ang ating ginagawa ang magsasabi sa atin kung ano ang estado ng ating spiritual na buhay. Hindi nga yun ang magsasabi kung tayo'y tatanggapin ng Diyos sa Kanyang presensya. Isa lamang ang paraan na inilahad ng Diyos, na ginawa ng Diyos para ang tao ay mapunta sa Kanyang presensya. At yun ay sa pamamagitan ng gawa ni Kristo sa Kanyang perpektong buhay, perpektong kamatayan, at matagumpay na pagkabuhay na magpuli. Kaya po mga kapatid, huwag po natin ibabase ang ating spiritualidad sa mga physical na bagay tulad ng pagkain o tulad ng mga bagay na wala naman sa salita ng Diyos. Mga bagay na walang kinalaman kay Kristo. At mga bagay na if we are not careful, hindi natin namamalayan, idinadagdag na pala natin sa perpektong gawa ng ating Panginoong Jesus. Christ-centered spirituality is Christ-focused. Walang iba. Siya lamang. Si Kristo lamang. Walang iba. Mula sa simula, maging sa kalagitnaan, hanggang sa katapusan, si Kristo, si Kristo, si Kristo. Now, I am not belittling yung personal devotions natin. In fact, I encourage you to do your personal reading of the Bible and devotion. Pero paano natin malalaman na yung mga devotion na ito ay nag-a-act na as substitute for what Christ has done? Kapag meron kang isang devotion na na-miss, for various reasons, nagigilty ka ba? Kapag meron isang Sunday that you missed, for various reasons, ang pakiramdam mo ba, galit na sa'yo ang Diyos dahil hindi mo nagawa ang bagay na yon? Again, hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang pag-attend ng worship service o ang pagdi-devotion. All I'm saying is that hindi po yan ang basihan ng Diyos sa kanyang pagtanggap sa atin. Hindi po ang mga bagay na yan ang magsasabi kung tayo ay malapit sa Diyos o hindi. Again, I'm not saying na hindi mahalaga ang mga bagay na yan. I encourage you to do your personal devotions. I encourage you na mag-attend ng ating worship service every Sunday. But remember, hindi po yan ang basihan ng pagtanggap ng Diyos sa atin. Si Kristo lamang at ang kanyang perpektong buhay, perpektong gawa doon sa krus at ang kanyang matagumpay na pagkabuhay na maguli ang basihan ng ating pagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. That is why Christ-centered spirituality is Christ-focused. This means that we need to understand that Christ has fulfilled all the demands of the law. Hindi po ba? Kaya nga po pag nag-aaral tayo ng gospel, lagi nating sasabihin, lagi natin dapat bigyan ng diin na tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ni Kristo. Madalas, nasanay tayo na pag sinabi, paano ka iniligtas ng Diyos? Sa kamatayan ni Kristo. That is true. Pero, kung titignan natin ng New Testament, actually, ang sinasabi ng New Testament, God saved us through the life and death of Jesus Christ. Kasama ang kanyang muling pagkabuhay. Why? Sapagkat si Kristo po, nung nandito siya sa lupa, He fulfilled the demands of the law, showing Himself to be the goal and the purpose of all the ceremonial laws of the Old Testament. In other words, hindi lang pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Hindi niya lang pinatawad ang ating mga pagkakasala laban sa Kanya. Ano pa ang ginawa ng Diyos sa atin?
tayo ay kanyang ginawang matuwid sa kanyang harapan. So, dalawang bagay. Pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil si Kristo'y namatay para sa mga ito. And number 2, tayo'y kanyang ginawang matuwid sa kanyang harapan dahil sa perpektong buhay ni Kristo sa kanyang pagsunod sa mga batas ng Diyos. Sa madaling salita, inilapat ng Diyos sa atin ang katuwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa theology, ang tawag po dyan is the imputation of the righteousness of Christ in us through the instrumentality of faith. Kaya po, every time that we discuss the gospel, lagi nating babanggitin na tayo'y iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesucristo. That's why the gospel is not a doctrine, it is a person. The gospel is the person and work of Christ. Itong mga false teachers na ito, sabi ko nga po kanina, wants the believers to return to those things that Christ has already fulfilled. So, binabalik nila sa mga katuruan na kung saan isinakatuparan na ni Kristo. So, ang lumalabas, again, ay hindi sapat si Kristo para maging tagapagligtas ninyo. Kailangan merong dagdag. Kailangan meron kayong gawin. But we know for a fact that Christ is supreme, therefore, Christ is sufficient. Kaya nga po, nais ni Pablo na manindigan ang mga mananampalataya sa Colosas. At nais din niya na tayo'y manindigan sa ating pananampalataya kay Kristo at ating tayuan ng may kalakasan ng loob ang katotohanan that Christ is supreme and He is sufficient. Because Christ has already won for us in full our redemption. Kay Kristo, ganap at kumpleto ang ating katubusan at kaligtasan. Number 2, let no one disqualify you regarding worship practices and religious traditions. Let no one disqualify you regarding worship practices and religious traditions. Verses 18 to 19, ito po ang sabi. Let no one disqualify you insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, pop up without reason by his sensuous mind, and not holding fast to the head. Sino ba ang head? Si Kristo, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God. Again, malinaw po sa mga talatang yan, ang paglago ay nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating ulo, ang Panginoong Jesus. Di ba? The head from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God. Alam natin na isa sa mga paglalarawan ni Pablo sa iglesia ng Diyos ay ang katawan. Si Kristo ang ulo, tayo ang kanyang katawan. At ang katawan na lumalago, ang katawan na tumitibay at malakas, ay ang katawan na pinalalago ng Diyos sapagkat ito ay nakaugat sa kanyang ulo. Now, itong mga false teachers, anong ginagawa nila? They are severing the body from the head. Inaalis nila ang katawan sa ulo. And therefore, nagiging mahina ang katawan sapagkat ito'y kanilang inilalayo o inihiwalay sa ulo.
So tatlong bagay po ang primary focus ng mga false teachers. Una, yung legalism. Kailangan gawin mo to para tanggapin ka ng Diyos. Yung mysticism. Yung mysticism, yan po yung, alam mo yun, yung nakikipag-usap daw sa mga anghel o mga espiritu. And asceticism. Alam niyo po yung mga ermitanyo? Ganun sila. Diba? Namumundo, pumupunta sa disyerto, para daw sila mas maging banal. Pero hindi po. Hindi ganun ang paglago sa ating pananampalataya. Hindi ganun ang paglago sa ating spiritual na buhay. Hindi mo kinakailangang mamundo. Hindi mo kinakailangan makipag-usap sa mga anghel. Hindi mo kinakailangan na makakita ng vision na nagsasabing mula sa Diyos. Hindi mo kinakailangang i-impose sa sarili mo ang sangkaterbang mga rules. Hindi po. Iisa lamang ang pagmumulan at ang magsusustain sa ating paglagong spiritual. And that is Christ. Kung paano iisa lamang ang pinagmulan ng ating kaligtasan, iisa lang din naman ang pagmumulan ng ating paglagong spiritual. So Christ is the substance. Christ is the fulfillment. Christ is supreme, and Christ is sufficient. This means that the only acceptable worship before God is the one that flows from the accomplishment of Christ in His life, death, and resurrection. Wala nang iba. Ang pagsamba na nakalulugod sa Diyos ay ang pagsamba na nag-uugat sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. So hindi natin kailangan mamundok para tayo makasamba ng tama sa Diyos. Hindi natin kailangan may makita pang pangitain o vision para tayo maging tama ang pagsamba sa Diyos. All we need is Christ and Christ alone. Sapagkat ang pagsamba na tatanggapin ng Diyos ay ang pagsamba na nagmumula, nag-uugat sa persona at gawa ni Kristo. And since Christ is the image of the invisible God, it is only through Him that we can worship God properly. It is only through Christ that we can know God correctly. Wala nang iba. Kay Kristo lamang, sa pamamagitan lamang ni Kristo tayo makakasamba sa Diyos ng tama. At sa pamamagitan ni Kristo lamang tayo makakakilala sa Diyos ng tama. Therefore, our worship must be Christ-centered. It must be saturated with the person and works of Christ. Meaning, tayo bilang mga mananampalataya, kailangan tayong mapuspos ng Ebanghelyo. And our worship service, or our worship, it must exalt God through the exaltation of Christ. Wala tayong ibang itatanghal kundi si Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng pagtatanghal sa pangalan ni Kristo ay naitatanghal din ang pangalan ng Diyos na buhay. Kaya naman, Paul is urging the believers in Colossae not to allow these false teachers to influence their worship of God. Huwag ninyong hayaan na impluwensyahan nila kayo palayo kay Kristo sa pamamagitan ng inyong mga pagsamba, sa pamamagitan ng inyong mga paglilingkod, o sa mga pagsasabi nila na kailangan nilang gawin ang mga bagay na ito na kumukontra naman kay Kristo. You see, our worship of God must always be rooted in the gospel of Christ. We need to guard our doctrine about the person and work of Christ, because a deficient understanding of Christology
will lead to a deficient understanding of salvation and will affect our way of doing worship. Kapag mali ang pagkaunawa mo kay Kristo, magiging palpak ang pagkaunawa mo sa kaligtasan. At kapag palpak o mali ang pagkaunawa mo sa kaligtasan, magiging mali din ang iyong pagsamba sa Diyos. And therefore, dahil mali ang iyong doktrina tungkol sa Diyos at kay Kristo at sa kaligtasan, anong epekto? Magiging mali din ang buhay mo. So, you see the connection between what we believe to be right about God and the way we are supposed to live. Hindi po yan maghihiwalay. Ang tamang pagtuturo, ang tamang paniniwala ay dapat magbunga ng tamang pamumuhay. So, doctrine and theology is actually very practical. In short, the kind of worship that is acceptable before God is the worship that is rooted in the person and work of Christ. Kaya naman, ang ating mga worship service dapat ay regulated ng salita ng Diyos. Sa madaling salita, ang ating pananambahan, ang nagdidikta dapat ay hindi ang tao, hindi kung sino man, kundi ang salita ng Diyos lamang. Sapagkat ang pagsamba na nakalulugod sa Diyos ay ang pagsambang si Kristo ang sentro at nag-uugat sa kanyang perpektong buhay at perpektong gawa. Last, number 3, let no one deceive you into submitting to human teaching and precepts. Let no one deceive you into submitting to human teaching and precepts. Verses 20 to 23. If with Christ you died to the elemental spirits of the world. Ang ganda ng sinabi niya, hindi po ba? Nung sumampalataya kayo kay Kristo, pinalaya na kayo sa mga pamahiin, mga elemental spirits. Alam niyo po lahat ng katuruan na laban kay Kristo, merong masamang espiritu behind that. Alam niyo, kagabi, nag-conduct po kami ng funeral o memorial service sa Mexico. Kasama ko po si Pastor Boy Soliman at Kuya Louie Nonato. Nung siyempre after ng worship service, nung memorial service, siyempre bibigyan ka nila ng pagkain, di ba? Kaso, si Pastor Boy at Kuya Louie, hindi na nila kinain yung pagkain nila. Siguro dahil ako yung pinakabata, binigay nila lahat sa akin. Pinauwi sa bahay. Nagbiro si Kuya Louie, "Uy, huwag mong dalhin, bawal yan." Hindi po ba ganun ang tinuturo sa atin? Bawal kang mag-uwi ng pagkain mula sa patay. Sabi po ni Sister Annalisa Hipolito, wala sa Bible yan. Wala sa Bible yan. And that is true. Bakit? Pinalaya na tayo ni Kristo sa ganoong mga bagay. Kaya nga sabi ng verse 20, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why as if you were still alive in the world? Sabi niya, do you submit to regulations? Do not handle. Do not taste. Do not touch. Hindi ba? Usong-uso yan sa atin. Lalong-lalo na dito sa Pampanga. Referring to things that all perish as they are used. Walang katuturan. Walang kwenta. Sapagkat ang mga bagay na yan ay hindi maglalapit sa iyo sa Diyos at hindi magbibigay sa iyo ng totoong paglago sa iyong spiritual na buhay. Bakit? Sapagkat ang mga bagay daw na ito ay according to human precepts and teachings. Ayon kasi yan sa turo ng tao at hindi sa turo ng Diyos. Hindi sa turo, hindi mula sa turo ng salita ng Diyos. Verse 23, these have indeed an appearance of wisdom. Oo nga naman, kung titignan mo, parang may katotohanan, parang may wisdom behind that. Pero ang pinupromote lang nila actually is self-made religion, asceticism, and severity to the body. Di ba yung flagellation? Yung mga monghe,
Noong unang panahon, ganyan ang madalas nilang ginagawa. Pinapahirapan nila yung kanilang physical na katawan. Sinusugatan nila. Hindi sila kumakain ng sapat. Pinahihirapan nila ang kanilang mga katawan kasi akala nila yan ang maglalapit sa kanila sa Diyos. Yan ang magbibigay sa kanila ng totoong paglago sa kanilang spiritual na buhay. And sabi ni Paul, itong wording niya, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Kapag ba ginawa mo mga bagay na yan, mas magiging banal ka? Hindi ka na ba magkakasala? Hindi po. Actually, it will feed pride in you. Kapag ginawa mo mga bagay na yan, because you will be judgmental. Madali mo nang husgahan ang ibang mga tao. At hindi mo na makikita ang sarili mo, makikita mo na lamang ay ang mga pagkakamali ng iba at hindi na ang iyong sarili. Sapagkat by doing these things, akala mo meron kang merit na pwedeng ipagyabang sa Diyos at ipagyabang sa kapwa mo. Alam niyo po ito ang danger kapag hindi si Kristo ang sentro ng ating spiritual na buhay. This is the danger kapag nakafocus tayo na akala natin yung mga ginagawa natin sa ating mga sariling lakas at kapamaraanan ay ang magdadala sa atin sa mas malalim na relasyon sa Diyos, when in fact it is only Christ and Christ alone, wala nang iba. Kaya naman po, human teaching and precept that contradict the gospel of Christ is a real danger to believers even today. Maging sa panahon po natin, madaming mga katuruan ang naglipan na kumukontra kay Kristo, na nagsasabing si Kristo ay hindi sapat para ikaw ay maligtas, o di kaya naman nagsasabing si Kristo ay hindi sapat para ikaw ay lumago sa pananampalataya. Malinaw po ang sinasabi ni Pablo. Paul is clear that the revelation of God in Christ is sufficient for the edification and spiritual growth of believers. Kaya nga po, we need to always go back in the Bible and in the Gospel, sapagkat ito lamang po ang itinalaga ng Diyos na paraan para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ang kapahayagan ng Diyos kay Kristo na mababasa natin sa kanyang mga salita, ang Biblia. Kaya nga po sa ating church, dito sa GCF, we believe in the fundamental principle of preaching the Bible. That means we believe that the only proper way of preaching the Bible is expository preaching. Pag sinabing expository preaching, ito po ay ang paglalahad sa mga talata ng Biblia at ipinapaliwanag ayon sa kanilang konteksto, ayon sa kanilang historical background, at ayon sa application sa kapanahunan natin ngayon. It means, in our church, we believe that the proper way of teaching the Bible is through by verse explanation. Kaya nga po kung mapapansin niyo, ano yung mga sermon series natin? By books. Sapagkat naniniwala tayo that that is the only correct way of preaching the Bible. Of course, merong iba, there's nuance in that. But the point is, ito lang kasi ang pinaniniwalaan natin. Ito yung paniwala natin na ang pagtuturo at pangangaral sa salita ng Diyos, that is the means that God has ordained for our edification and growth. Wala na pong iba. Kaya po, when it comes to teaching and instruction, the Word of God must be paramount. Hindi po ako nandito para magsabi sa inyo kung ano ang opinion ko. I can do that with my Facebook, but not with the preaching of the Word. Sapagkat tayo nandito, hindi upang pakinggan ang opinion ng bawat isa o ang opinion ng preacher. We are here to hear the Word of God. Hindi mahalaga ang aking opinion. Hindi mahalaga ang opinion ninyo. Ang mahalaga lamang ay ang sinasabi ng salita ng Diyos.
That's why we strive in the study and in the preparation and in the listening of the preaching of the Word of God. Kaya nga po, bilang iglesia, it is your duty na saliksikin ang mga nagtuturo dito, even ang inyong mga pastor. And when you hear them preaching, dapat meron kayong open Bible to see what they are teaching you is in fact in the Word of God. You see, it is not what we deny in our physical body that makes us more mature in Christ. Di ba? Yung mga ermitanyo, yung mga ascetic, na mga nagdi-deny ng mga physical na pangangailangan at kasiyahan sa katawan. Hindi yon ang maglalapit sa atin sa Diyos. Bagkus ang maglalapit sa atin sa Diyos is what we receive from the Word of God that makes us grow in godliness and righteousness. Hindi ang ating ginagawa sa ating mga physical na katawan, hindi yung mga dinideny natin sa ating mga katawan ang maglalapit sa atin sa Diyos, kundi ang mga tinatanggap natin mula sa salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng paglabong na spiritual at paglalim sa buhay Kristiyano. Spiritual growth is not measured by what we do with our bodies, but by what Christ has done for us on the cross. Lagi nating babalikan yun. Si Kristo lamang ang kanyang perpektong buhay at ang kanyang perpektong gawa. Kaya po, we will return again to our contention that the gospel is the foundation of our spiritual growth. At hindi po tayo magsasawa na ituro. At hindi po tayo magsasawa na pakinggan ang mga bagay nito. Sasabihin ng iba, bakit ulit-ulit na lamang? Ganun po talaga. Uulit-ulitin natin ang tinuturo ng salita ng Diyos. Because again, we will never outgrow our need for the gospel. Because our spiritual nourishment comes only from faithful instruction from the Word of God. In closing, mga kapatid, let us live out our union with Christ. Our God-given faith has united us to Him. We were united to Christ in His death and resurrection symbolized by our baptism. Hindi po ba? Nung inilubog tayo sa tubig, sinisimbolo na kasama tayo gamatay ni Kristo. At nung pag-ahon natin, sumisimbolo na kasama din niya tayong nabuhay ng maguli. That's why, kaya sabihin ni Pablo that Christ is in us. Yun po ang ibig sabihin ng ating union with Christ. We were united to Christ by faith. Kaya nga in Colossians 1:27, sabi ni Pablo, Christ is in you, the hope of glory. So let us not be deceived into thinking that we can add anything to the supreme and sufficient sacrifice of Christ for us on the cross. Let us not be fooled into thinking that we can add to our spiritual growth by doing things that is not according to the Word of God. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, at lagi nating i-affirm that even our sanctification, even our spiritual growth is by the working of God's grace and never by our works or merits. In closing, mga kapatid, let us develop a Christ-centered spirituality. Let us make Christ the center of our lives and ministries. And let us worship God according to His revelation in Christ. So develop a Christ-centered spirituality. Tayo po'y manalangin. Kami po'y nagpupuri sa inyo, aming dakilang Diyos. Sa umagang ito, salamat po sa katotohanan na kami kinausap mo
Salamat sa pagtatanghal kay Kristo. At kami minsan pa namangha sa kanyang kaluwalhatian at kadakilaan bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kayo nga po, Panginoon, ang kumilos sa aming mga puso upang amin nga pong ipamuhay ang katotohanan na sa aming espiritualidad si Kristo dapat maging sentro. Alisin mo po kami, O Diyos, sa mga kaisipan na nagsasabi sa amin na meron kaming dapat iambag sa aming paglago. Sapagkat ang katotohanan, maging ang aming paglago ay mula sa inyo. Maging ang kalakasan na kailangan namin to strive in our spiritual life is from you. Kaya naman po, Panginoon, kami aasa lamang sa inyo. Titingin kay Kristo at kay Kristo lamang. Upang nang sa ganoon siya lamang ang mapapurihan. At kami naman ay mapagpala. Pagpalain mo ang aking mga kapatid dito po sa GCF Pampanga West. I-bless mo ang kanilang mga spiritual na buhay. Maging ang kanilang mga endeavor. Kayo rin po ang magpala. Sapagkat kami po'y naniniwala na maging ang mga bagay nito ay mula sa inyo at gagamitin ninyo para sa inyong iglesia, sa inyong kapurihan namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Salamat po, Pastor EJ, sa mabiyayang mensahe ng salita ng Diyos na pinadala sa inyo. At para sa amin. At tayo po ay idadako na sa ating mga pagkakaloob at inihiling ko po na tayong lahat ay tumayo at manalangin para po sa ating Panginoon.